Hindi, hindi eh. Hindi pwedeng guni-guni lang yun. Sarado ang pinto. Wala namang pumasok. Anong petsa to? Hindi pa nangyayari ang araw na to. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Adrian. At matagal ko nang pinipilit limutin ang mga gabing binilang ko sa loob ng isang convenience store sa kabaan ng MacArthur Highway sa pagitan ng May Kawayan at Marilao, Bulacan, kung saan ang ilaw ay hindi kailanman tuluyang namamatay at ang orasan ay parang ayaw umusad kapag hating gabi na. Hindi ito katang-isip, Boss Pau, at wala akong intensyong gawing mas kapanapanabik ang nangyari. Ang kaya ko lang ay ikwento ang mga araw at gabing humubog sa takot na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Nagsimula ang lahat noong tanggapin ko ang night shift sa isang maliit na convenience store na bukas 24 na oras. Katabi nito ang isang bakanteng lote na tinutubuan ng damo at may lumang waiting shed na matagal nang hindi ginagamit. Sa likod ng tindahan ay may makitid na eskinita papunta sa isang sapa na umaagos mula sa gawing Bukawi. Sa umaga ay normal ang lahat, Boss Pau. Sa gabi, nag-iiba ang bigat ng hangin. May kakaibang katahimikan na parang hinihigop ang mga tunog. At kahit dumaraan ng mga truck, may sandaling nawawala ang alingaw-ngaw ng makina na para bang pinipiga ang oras. Noong unang linggo, Boss Pau, inisip kong normal lang ang pagod. Madalas akong makaramdam ng antok kahit may kape. At may mga sandaling nawawala sa isip ko ang mga simpleng gawain. Ngunit may mga bagay na hindi ko maipapaliwanag ng puyat. Tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, kusang bumabagal ang ventilador. At ang mga ilaw sa aisle na malapit sa freezer ay bahagyang kumukurap. Hindi iyon sabay-sabay, hindi rin pare-pareho, kundi parang may sinusundan na ritmo na hindi ko mawari. May isang gabi, Boss Pau, na napansin kong ang mga resibo ay may kakaibang marka sa ibaba. Isang manipis na guhit na parang tinusok ng matulis. Akala ko ay depekto lang ng printer. Ngunit paulit-ulit itong lumilitaw tuwing lampas 2:00. Kapag mas maaga ay wala. Kapag mas huli, mas malinaw ang marka. May mga sandali ring tila may dumadaan sa labas kahit walang anino sa salamin. Ang pinto ay hindi bumubukas, ngunit gumagalaw ang maliit na kampanilya na nakasabit sa itaas, bahagyang kumakalansing na parabang hinaplos ng hangin na wala naman. Habang tumatagal, Boss Pau, napapansin kong may mga produkto sa istante na tila gumagalaw sa sarili nilang paraan. Ang mga bote ng tubig sa dulo ay unti-unting humihiwalay sa maayos na hanay na parang may dahan-dahang humihila mula sa likuran. Sa umaga naman, maayos uli ang lahat at wala akong makitang bakas ng kaguluhan. Kapag tinitignan ko ang CCTV, may mga segment na nagiging malabo sa eksaktong oras na iyon. At ang timestamp ay tumatalo ng ilang segundo na parang may nilaktawan. Isang gabi na malakas na ulan, Boss Pau, bumigat ang pakiramdam ko nang pumasok ako. Ang baha sa labas ay umaabot sa paanan ng waiting shed at ang tubig ay may dalang mga dahon at putik mula sa sapa. Sa loob ng tindahan, malamig ang hangin kahit naka-off ang aircon. Ang mga dingding ay parang mas malapit kaysa dati. Sa salamin ng freezer ay may mga bahid na hindi maalis kahit punasan ko. Hindi iyon hamog, parang marka ng palad na pinisil mula sa loob. Bandang 2:00, Boss Pau, tumunog ang kampanilya
kahit sarado ang pinto. Ang orasan sa dingding ay huminto sa eksaktong oras na iyon. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil parang may nakatingin na hindi ko makita. Ang ilaw sa aisle ay sabay-sabay na kumurap. At sa loob ng ilang segundo ay nagmistulang mas mababa ang tindahan kaysa dati, na para bang may idinagdag na espasyo sa pagitan ng mga estante. Buspaw mula sa likuran, sa direksyon ng iskinita, ay may pumasok na malamig na amoy ng lupa at tubig. Hindi ito amoy ulan. Ito ang amoy ng lugar na matagal nang hindi naaabot ng araw. Ang mga bote sa freezer ay nagyelo ng mas makapal. At ang salamin ay may guhit na pababa na parang tumulo ang yelo, kahit hindi naman nabubuksan ang pinto. Sa sahig ay may mga patak ng tubig na hindi ko alam kung saan nanggaling. Bumubuo ng bakas na papunta sa cashier. Habang sinusubukan kong magpakatatag, napansin kong ang resibo sa printer ay kusang humahaba, na para bang may nagpiprint kahit walang transaksyon. Lumabas ang isang mahabang papel na may mga oras at petsa na hindi tugma sa kasalukuyan. May mga araw na hindi ko pa ipinapanganak at may mga petsang lampas na sa kasalukuyang taon. Sa dulo ng papel, naroon ang manipis na guhit na mas malalim kaysa dati, na parang hiwa. Sa sumunod na mga gabi, Buspaw, mas naging malinaw ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga ilaw sa labas ng tindahan ay may sandaling namamatay. At sa madilim na salamin, may mga hugis na hindi tugma sa mga poste at puno sa paligid. Ang waiting shed ay parang may aninong nakaupo kahit wala namang tao. Kapag tinitignan ito ng matagal, ang anino ay nagiging mas malinaw. May anyong hindi ko maipaliwanag. At kapag umiwas ako ng tingin, nawawala ito na parang hindi kailanman naroon. May isang gabing napansin kong ang sahig sa likod ng counter ay may marka ng putik na parang yapak, papasok mula sa iskinita. Hindi ito bakas ng sapatos. Masyado itong mahaba at masyadong makitid. Sinubukan kong punasan, ngunit mas lalo lamang itong kumalat, na parang buhay ang putik at ayaw magpaalis. Kinabukasan, Buspaw, wala na ang marka. Ngunit ang sahig ay may bahagyang lukot na parang may dumaan na mabigat. Habang papalapit ang katapusan ng buwan, napansin kong mas madalas suminto ang oras sa 2:00. Hindi lamang ang orasan sa dingding, kundi pati ang maliit na digital clock sa cashier. Ang CCTV ay may mga segment na tuluyang nawawala. Kapag binalikan ay may mga frame na tila may nakatayo sa gitna ng aisle. Ngunit kapag sinubukan kong palakihin, nagiging butil-butil at naglalaho. Isang madaling araw, Buspaw, matapos ang isang malakas na ulan mula sa gawing Valenzuela, nagbago ang lahat. Ang tubig sa sapa ay umapaw at ang iskinita sa likuran ay bahagyang nilamon ng putik. Sa loob ng tindahan, ang lamig ay naging halos masakit sa balat. Ang ilaw ay hindi na kumukurap, nanatili itong maputla at pantay, na mas nakakatakot kaysa sa pagpatay-sindi. Ang ventilador ay kusang umikot ng mabagal, na parang sinusukat ang hangin. Sa sandaling tumigil ang oras, Buspaw, naramdaman kong parang may idinagdag na presensya sa loob ng tindahan. Hindi ito tunog o galaw. Isa itong bigat na sumasakop sa espasyo. Ang mga produkto sa istante ay sabay-sabay na humarap sa cashier. Hindi sa pamamagitan ng paggalaw, kundi sa paraang parang nag-iba
ang pagkakaayos ng buong lugar. Ang freezer ay naglabas ng tunog na parang mahabang buntong hininga at ang salamin nito ay may guhit na tila bumubuo ng anyo ng muka na hindi malinaw. Sa sahig buspaw, ang mga patak ng tubig ay nagsimulang bumuo ng bilog sa paligid ng counter. Sa gitna nito, ang mga resibo ay kumalat na parang may humila mula sa loob ng printer. Ang mga oras at petsa ay nagsimulang magkapareho, paulit-ulit na nagtatapos sa 2:00. Sa dulo, ang manipis na guhit ay naging mas malalim na parang marka ng kuko. Hindi ko na matandaan, Buspaw, kung gaano katagal akong nakatayo roon. Ang pakiramdam ng oras ay tuluyang nawala. Ang tanging malinaw ay ang unti-unting pagliwanag ng labas nang sumapit ang umaga. Kasabay nito, bumalik ang normal na tunog ng kalsada. Ang ilaw ay bumalik sa dating liwanag. Ang lamig ay humupa na at ang sahig ay tuyo na parang walang nangyari. Kinabukasan, Buspaw, nalaman kong ang tindahan ay itinayo sa dating daanan ng tubig na matagal nang tinabunan at may mga ulat ng mga aksidenteng nangyari sa lugar noong wala pa ang convenience store. May mga taong nawawala sa gabi. May mga gabing hindi raw umuusad ang oras sa mga kwento ng matatanda sa karatig barangay. Hindi ko na hinanap ang mga detalye. Sapat na sa akin ang mga bakas na nakita ko. Nagbitiw ako matapos ang huling night shift. Sa pagdaan ko sa harap ng tindahan sa umaga, mukhang normal ang lahat. Maliwanag, abala at puno ng tao. Ngunit sa salamin ng pinto, sa isang iglap, nakita ko ang refleksyong hindi tugma sa paligid na parang may nakatayo sa loob kahit walang tao. Pagkurap ko ay nawala rin ito. Hanggang ngayon, Buspaw, tuwing daraan ako sa mga convenience store na bukas magdamag, napapansin ko ang oras kapag papalapit na ang 2:00 at kapag may kampanilyang tumunog kahit walang pumapasok. Naaalala ko ang tindahang iyon sa pagitan ng May Kawayan at Marilao at ang gabing natutunan kong may mga lugar na bukas kahit hindi dapat at may mga oras na hindi kailanman nais magsara. Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.